Okay, so I hope nga inyo ning i-share sa inyo mga pinangga nga mga higala sa Facebook. Good morning day no kay Pastor Marilyn, Pastor Dudong, diya sa may Mapaso. And kay Pastor Erwin Masangkay no diya sa may Mintal no, soon to be ULMB Mintal. Hopefully praying that God will bless the effort labi na sa iyang mga lagad. Okay, so this is our topic no. Muna iskutan na to, when disobedience dethrones destiny. It is all about the King Saul's downfall. Kana ganina na unta ka okay na kaayo pero nabaliktad ang sitwasyon. I do not know kung maybe some of you na mo experience kasama nini. But dili pa ulahi ang tanan, pwede pagod mabawi, pwede pagyod. Although di na mapapa ang mga paghitabo, but pwede pa mabawi nato. Pwede pa nato mag-usab. No? Okay, so let's read some of the verses in 1 Samuel chapter 13 verse 13 to 14. Natay mga bersikulo ato iskutan karong buntaga. How foolish! Samuel exclaimed, you have not kept the command of the Lord your God give you. Have you kept it? The Lord would have established your kingdom over Israel forever. Mata pa ni Samuel. Okay. Chapter 15, 22 to 23. But Samuel replied, what is more pleasing to the Lord, your burnt offerings and sacrifices, or your disobedience to his voice? Listen, obedience is better than sacrifice, and submission is better than offering the fat of rams. 23. Rebellion is as sinful as witchcraft, and stubbornness as bad as worshipping idols. So because you have rejected the command of the Lord, He has rejected you as a king. Grabe no? Ang iyahang gihimo gikalagutan yun. Okay, naayom namang yung mga butang nagihimo si Saul ba nga. Siguro mapasaylo pero gahit man siya ulo. Dili siya repentant ba? Dili siya tao nga himasol. Kanang mubasol ba? Mura siya nimbasol but inside naagyapon ang iyang stubbornness. Spirit of rebellion. Matod pa diha rebellion is a sinful act as witchcraft. Diyaw mo na. Mura-mura nagpamarang ang pagrebelde. Okay. 1 Chronicles chapter 10, 13 to 14 na ato rin pamasahon yung mga possible verses. So Saul died because he was unfaithful to the Lord. Namatay yun. He failed to obey the Lord's command and he even consulted a medium. Grabe na naitabo siya. Instead of asking the Lord for guidance, so the Lord killed and turned the kingdom over to David, son of Jesse. Wala good. Urot. Okay. So, atong isgutan karon ang mga pipila ka mga puntos no. Ang disobedience ni Saul. Sa atong nasayran, si Saul ang unang hari. Tiyaw mo nagisogo lang sa siyang papa. Ipapangit atong danking nga nawala. Grabe ka swerte ning tawhana ba? Nag-abot silang Samuel, then God impressed sa heart ni Samuel. To kining panahon ng Israel, from being united og ang Dios ang hari nila kaniadto, naibog sila sa ubang nason nga nayhari. Sila way hari kaniadto. Ang nagdumala nila kaniadto, mga priest, mga sacerdote. Okay. So si Samuel, pulis siya ni Eli. Siya na himong propeta, siya ang tigpamaba. Wala pa'y hari in panahon na. Then ang mga tao, ang mga Israelita, naibog sila. Kaya ang ubang nason na hari. Nayhari, nay trono, nay kingdom, ano ba? So sila naibog, here comes ilang request. Nag-request sila og hari. Nangayo sila sa Ginoo through Samuel. So
Samuel obey sa demand sa mga tao. Then God, itugutan, mo na nitabo lagi. Si Kish, ang papa ni Saul, nawadag asno. Ang gisugo pagpangita si Saul. Tiyaw muna, gisugo lang siya pagpangitas na wala. Nahimo ng hari. Ingana ang iyahang opportunity. Favor man na. Nakita siyang Samuel, qualified man siya, kay gwapo, tangkad, macho. Naa sa iya ang almost nga gipangita nga qualification sa paging hari. I believe bright mo siguro. Nya kumbaga ang iyahang pamarog harion gyud, harion. So gidihugan siya, and to make the story short, nahimo siyang hari. Privilege kayo. Sa iyang paghahari, sa pagsugod, okay pa. Mamati pa man primero. Kadugayan, mindako iyang ulo. Ningabot kadugayan, nga di na sa mamati kang Samuel. Di na mamati sang mentor ba? Nana sa'y kaugalingong pamaagi. Wala na submission. And that's the beginning of his fall. Hinay-hinay. Dili to direct, but hinay-hinay. Ang iyang downfall slowly. Okay. So, Saul's disobedience. Naasya pagka impatient siya in worship or impatience in worship. In 1 Samuel chapter 13 verse 8 to 13. Dalawa. Kung basahon nato anak atong tanan, basahon tananak. Okay. Saul waited there 7 days for Samuel, as Samuel had instructed him earlier, but Samuel still didn't come. Saul realized that his troops were rapidly slipping away. So he demanded, "Bring me the burnt offering and the peace offerings." And Saul sacrificed the burnt offering himself. Nawan ninyo pagka kuwanggo niya ba? Just as Saul was finishing with the burnt offering, Samuel arrived. Saul went out to meet and welcome him. But Samuel said, "What is this you have done?" Saul replied, "I saw my men scattering from me, and you didn't arrive when you said you would. And the Palestinians are at Michmash, ready to battle. So I said, the Palestinians are ready to march against us at Gilgal, and I haven't even asked for the Lord's help. So I felt compelled to offer the burnt offering myself before you came." Okay. 13. How foolish! Sabi saya pa, buang-buang ka ba? Samuel exclaimed, "You have not kept the command of the Lord your God give you. Have you kept it? The Lord would have established your kingdom over Israel forever." Tanawa ko na. Impatient siya. Nining panahon na gipalibutan na siya ang kalaban andam na magmarcha. Wala pa. Biginan siya ni Samuel nga, "Hulat ha, ayaw gyud pagbuot-buot. Kay naanda nila kaniadto, pag naay ingana nga kahimtang na gera, mangayo silang tabang sa Ginoo, maghalad sila. Og ang halad buhaton na pinagigayon sa sacerdote or pare o sa ang propeta. Wala sila labot ana." Okay. Apan makita nako, pito naman pug kaadlaw god, 7 days na. Maragwa pa may klaro maabot si Samuel. Actually naago sa katarungan. Bigingnan siya, ayaw gyud. Giinat ingani magudo. Na yung mga panahon sa itong kinabuhi nga pilit ang inaton. Dilibot pasabot nga nalangan. Apan gitistingan ang atong kasing-kasing. Unsa ta ka matinud-anon. Naasay katarungan, di ba? Napugos ang gukuser kay ang kalaban nagmarcha na mo paingon unya. Wala pa man ka moabot. Naandan baya gyud nga pag naay mga ingana maghalad ta. Ako na lang nagbuot-buot. O sa sulti ni Samuel saya, very good. Very good ba? Dili, kingnan. Buang-buang ka.
Di ka kahulat. Di ka kahulat. Sakit baya gina kung makadungog ka anak. Piyo mo na'y kamatuuran. Gisultian, gibauran na siyang daan sa Ginoo. True Samuel, nga ni dong. Hari. Nga ning buhata. Ayaw kabalaka kay ang away nga imong giaway, dili na imong away. Ang kadaugan, dili ikaw nagdaog. Ang Dios nagatag kadaugan. Gikan pa sa sinugdanan. Ayaw kwintahan na nga ang kadaugan nga naa kaimo na. Murag og ato ron. Nagtuta paging successful nato, trabaho nato na. No. Gawa yan ang Diyos. Ang ato lamang magpasalamat ug magulat sa iyang panahon. Iyang problema si Saul mula gani ang iyang yung pagkamasinupakon. Impatient siya. Dili sa kahulat. Okay. Naapa siya laing problema. Kining gitawag partial obedience. Moto'y primero, ang iyang disobedience. Impatience in worship. Number 2, ang iyang pagkamatinumanon, partial. Partial. 1 Samuel 59. Tanawa. Saul and his men spared Agag. Hari man is Agag. He spared Agag's life and kept the best of the sheep and goats and cattle and fat calves and the lamb, everything. In fact, that appealed to them. They destroyed only what was worthless or of poor quality. Ang Ginoo nag-iingon through Samuel. Haring Saul, ayaw ibilin ha, tanang hayop pamatyon pati ang hari patyon. Mo na instruction. Nagmadaugon tuod sila pero gibilin niya si Agag ang hari. Wala niya patya. Unya gipang sunog niya ang mga maot ng mga hayop. Ang nindot iyang gibilin kay lagi siguro nagustuhan niya. Una sa katarungan para sa Ginoo ni. Partial man na. May ginagawa kang parang tama pero mali. Spared King Agag and the best animals. Pero ang instruction sa Ginoo, hutdon og sunugon patyon tanan. Walang ititira. That is the instruction. Bigay todo ni Lord. Sinabi ni Samuel sa kanya, ubusin, wag, wala kang ititira. Iyang problema. Ang iyang gipang patay o iyang gisunog kato mga hayop nga mauton, ang nindot gibilin. Partial obedience. Kaya kung kanabang mutuman ta, kanang mga nabita ko sa mga pastor, mga leader sa church, kumpos laman mutuman ta, tuman na uy. Ay nagudog ka ng tuman-tuman lang, di man na tuman ng tuman-tuman. Tuman. Okay. Another, turning to wrong sources. Muna ang iyang kaso ha. Why nawala siya sa iyang destiny, na-dethrone sa iyang pagingari. Turning to wrong sources. Ito na po talaga. Magkakaproblema ka talaga pag disobedient ka. Mabot ka dugayan sa imong panahon, imong kaugaling mga isimang nakas Ginoo, tugutan na lang sa Dios nga na may tabo nimo. 1 Chronicles 10:13. Tanawa. So Saul died because he was unfaithful to the Lord. He failed to obey the Lord's command and even consulted the medium. Tanawa. Ganong namatay siya. Usa na siyang mga kaso. Kaya sa panahon nga buhi pa si Saul, naamantay Samuel. Si Samuel nahiubos na ba? Di na po si Samuel mukhang saya kay ano man. Gayg ulo yun. Gayg ulo. Tiyaw mo na. Nangonsultag mga medium, mga mananagna. O sa principle sa Ginoo, bawal magina. Di man na pwede. Kung mangonsulta man lang kadaan sa propeta, gibutangan na ni Lord si Saul og propeta, and that is Samuel. Ang problema niya lagi kay maot naman ang relasyon sa iyang mentor
Mangita nagpamaagi. Mo na nakadugang sa iyang kaso. Hallelujah. Okay. So ang leksyon nga makuha na to, small compromises and partial obedience are still rebellion against God. Ginagmay compromises nimo. Di man ingon nga dinagko, bisag ginagmay. Dili maingon nga totally gyud nga wala nagi ka mag-obey. Nag-obey ka partially, but still rebellion against God. Kasi nais ng Diyos kung itudo muna. Huwag mong ititira. Minsan sa atin, mayroon pa tayong tinitira. Bago mga lagas, Ginoo. Mga lagad naman tuod ka, pero dili gyud as in itudo. Itudo muna. Marag nahigog mata sa tong pamilya, itudo muna. Ang pagpangalagas, Ginoo, itudo muna. Sa hindi mga pilog cell group, o nag-apil-apil sa group ng uban. Di nagay mga apil prayer meeting. Apil og Sunday services, di na apil prayer meeting. Ingnon tagon mo, itudo na nyo na. Pag mga lagad ta. Huwag nang ititira. Huwag ka na magtira ng rebellion against God. Yung disobedience mo, tanggalin mo na yan. Itudo mo na ang paglilingkod kay Lord. Karang puslan man nga naligo manabon. O puslan man nga nanabon mangwaswas. O puslan man ng waswas mag-ilis. Di ba? Nabayo man naligo. Pag human, pag-ilis, murag yapon ang sanina, ang agilisan. Wala lang yapon. Itudo na. Buhatan ng tanan. Kaya delikado man na. Okay. So kay si Saulo, King Saul, nagbasinupakon man, ay balo ba mo nga ang tanang gibuhat nato na yun ay consequences. Here comes the soul consequences. Unsay consequences nga iyang naabtan? Loss of kingdom. Nawala ang iyang gingarian. Your kingdom will not endure. 1 Samuel 13:14. Tiyaw mo na, gwapo ko kayo untang yang kahimtang. First king siya. First king, dapat unta, nindot unta ang end sa iyang paginghari. Sige ngon din but now your kingdom must end. For the Lord has sought out a man after his own heart. Ang Ginoo nakapili, nagpuli. The Lord has already appointed him to be the leader of his people because you have not kept the Lord's command. Tanawa? Mga ikabalaka. Basi pagtuon nimo, walay mo puli nimo pag magpabadlong ka. Nangandam na daan ng Ginoo. Mga iyo tuguti, nga madaot ka. Pag naisipyat gamay karon, tarunga. Ang kanindot na si Saul, ang Dios wala magpabaya kang Saul. Gibutangan siyang propeta. Gibutangan siyang mentor, and that is Samuel. Ganong si David, tarawa. Ganong si David, na okay man ang kinabuhi ng David. Tawa. Si David o si Saul, mas kuyaw ang kaso ni David. Diba? Mas kuyaw ang kaso niya. O sa may kaso niya, yang gilabtas Batsiba, iya pang gipapatay si Urias. Dagay kasos David. Giihap niya ang mga sundalo. Nangamatay ang 70,000 ka mga ginsakpan niya because of his masinupakon ba po sa David baya. Pero kung sa'y kalainan nilang duha, si David, dali na kay muduol mga pasaylos Ginoo. Si Saul, gahi kaayo. Murag ikaw. Huwag na sundugo na to si David. Dili ko perfecto, di po ka perfecto. Apan dili pwede nga mag-end ang atong kinabuhi nga way klaro. Maditron ta sa atong destiny. Our destiny awaits, waving. Hallelujah. Na kay wonderful, amazing, fruitful destiny. Naghulat si mo sa unahan. Nagsigpangamay ni mo. Ayaw sa ang kinabuhi. Ni ako naghulat ni mo. Apan ang problema sa ato, while nag-journey ta sa tong destiny, gisagulan na tog tinunto. Nagapabadlong ta. Mugani ang Bible, grabe yun ang Bible. Nagatudlo na to sa mga butang, angayang likayan o angayang buhaton. Importante ni kayo.
Importante ni. So, unsay consequence ni Saul? Loss of kingdom. Sakit na kayo nga gingon ni Lord sa iya, your kingdom will not endure. Pag kanindot unta siyang kahimtang, first king. Unang hari siya, napili. Dapat unta, tuloy-tuloy. Kasi pag ang imong papa kaniadto hari, possible, imong mga anak mamahimong hari. Apan na end ang iyahang iyang term as a king. Grabe na nangatong lupa ang iyang anak, iyang apo. Namatay pas Jonathan. Si Mephibosheth nga iyang apo. Supposedly mo te may hari, di pun mahari kay nga naman lulid, paralyzed, nabundak man, nahimong buktot. Tanawa. Grabe ba? Murago nagkananggingon ba ni Atty. Guanson ba? Gina niya ang anak no PBBM nga. Mawala imong dynasty dong. Tungod kay nahitabo karon sa imong amahan. Sayang unta. No, sayang gyud kayo. Nakabalik baya unta ang mga Marcos no. Sayang gyud kayo unta ba? Kung gitarong unta, ang problema lagi namay ning guba. Luoy si Sandro Marcos. Siguro dito sa Ilas, Ilocos, mudaog siya. Pero when it comes to national, maglisod siya. Kaya nga naman, labi nakatimaan ang mga tao kayo sige panghimo karon sa nitabo. The same kang Saul. Iyahang gihimo, apektado ang iyang mga kabataan, ang sumusunod niya. The loss of his kingdom. The same po sa ato, Di nato ipalayo ni, kung i-drag nato ni nga kahimtang bakita man ni karon, pwede ka mamahimong Saul. Careful ka. Ikaw ba ang hari sa imong balay? Ikaw ang hari sa imong kaugalingon. Diba? Ikaw man ang hari sa imong kaugalingon. Yes, si Lord ang hari na to. But sometimes, bantayanan na to. Mamahimo ka ang personal king of yourself. Hallelujah. Not only loss of kingdom, but rejection by God. Sakit kayo na. Nawadaan pa sa gingarian, gisalikway pa siya sa Ginoo. Tanawa. 1 Samuel 15:23. Gisgutan nato karon ang nahitabo kang Saul nga unta malikaya nato iba alang sa tanan nga mga nagtanaw karon. Kay pwede ni masinati nimo og pwede malikayan tani. That's why ni ani karon nagisgot kita niini. Tanawa. Rebellion is as sinful as witchcraft. Stubbornness as bad as worshiping idols. So because you have rejected the command of the Lord, tanawon nyo na, because you have rejected the command of the Lord, He has rejected you as a king. That is the consequence of Saul's disobedience. Rejection by God. Sakit kayo na. Because you have rejected the word of the Lord, He has rejected you as king. Dili maginato na siya pwede nga inigar. Tanaw sa nitabo niya. In 1 Samuel 16:14, diyan na nagsugod ang problema niya. Now the Spirit of the Lord has left Saul, and the Lord sent a tormenting spirit that filled him with depression and fear. Sa panahon nga nasipyat na siya, ang maayong espiritu nga naa niya unta as a king, mukalagiw. Then God, kaya lagi gi-reject man siya, God sent a tormenting spirit. Muna-muna siyang mabuang. Depressed siya. O ito panahon nga si King David pag nada iyang bangkawon sa David. Depression is not of God. Kaya nga naman, samas na itabo kang Saul. Ning abot ka na nga mga espiritu siya sa panahon nga sinupakon siya. Ning gahi manggo siya. Di na siya mamati kang Samuel. Gabuot-buot na ba? Muna bantayan na nato, careful kita ani. Isip pastor, mga leaders sa church, even sa mga membro simbahan gipadato na careful gyud. Pag panahon gipaasinso ka, careful gyud kanunay. Kibasi unyag mo, basig mo, hawa ng maayong espiritu sa imo ha. Nga naman, di naman ka magpatuo. Then here comes mupuli ang bad spirit. Gitawag nag-tormenting spirit. Nga mismo ang Diyos, gituyo nas Ginoo para lang yun mapahinumduman ka. That is
the consequence. Og mo na nahitabo. Hallelujah. 1 Samuel 16:14. Mo nang gingon dia. Now the Spirit of the Lord had left Saul. Gibiyaan Saul. And the Lord sent a tormenting spirit that filled him with depression and fear. Kulbaan siya, mahadlok siya. Mahadlok siya basig mawala ang iyang trono. Motong iyang ipapatay si David, kaya nakabalo siya. Si David, mapuli niya. Motong ginaguko na si David, ipapatay niya. Depressed na kayo siya. O sa'yo naitabo sa iya. Just imagine that. Si David, iyang umagad. Anak niya si Michal. Na asawa sa iyang David. Iyang tang panggauna. Pero natingkuling na siya. Natingkuling na. Murag naitabo sa atong nasod karon. Ingana. Ingana naitabo. Murag nagkadipo-dipo na sila. Gahadlok na silang Sara Duterte. Murag bisag unsa na libuhaton ba? Murag natingkuling na. The same kang Saul. Muna'y consequence. And here comes the tragic end. Kaning hinanaling nga katapusan. Second, 1 Chronicles 10:13-14. Luoy kay ba samtang gibasa nako ni, ginarbiyo nako ni before ko naglingkod ganiya. Taana ko pagkaluoy ning tawana. Pwede ni mahitabo nako, pwede mahitabo nimo. That's why na mensahe nga gipadangat sa Ginoo nato kon. Maayo kumpiyansa. Tanawa. So Saul died because he was unfaithful to the Lord. Di ba ang uban nga matay og si David namatay, natulog kauban sa iyahang mga ninuno. Kining tawhanan namatay, mato pa. So Saul died because he was unfaithful to the Lord. He failed to obey the Lord's command and even consulted the medium. Hallelujah. 14. Instead of asking the Lord for guidance, so the Lord killed him. Tiyaw mo na, ang Ginoo mismo ning patay. Ako na sa bersikulo. Pero siya naghikog siya ani. And turned the kingdom over to David, son of Jesse. Tragic end, died by the sword, and his kingdom was given to David. Look at the lesson from this. Disobedience always carries consequences. Gapasan kanunay nagsilot. The result, whether bad or good, na may good consequences. And this is bad consequences. Worse consequences from his disobedience. O sa may consequence, loss, rejection, and destruction. Guba yun. Tiyaw mo na, andyan ka na, naa ka na. Mo na lang imong destiny. O kinaunta kayo. Ang problema, wala ka kabantay. Dito ron sa mga lessons nga para nato. Obedience is better than sacrifice. Tuman yun. Tuman ta. Biisa pagdagang kang sakripisyo pigay kag ulo, all of your sacrifices are nothing. Magtuman ta. Tuman kita, tuman gyud, tuman. Magbinuutan, mga lagad. Salig sa Ginoo. Another lesson, trust God's timing. Saligi ang panahon sa Ginoo. Di ba wa sa kahulat? 7 na sa kadaw nagulat-ulat. Naunsa naman noon, ni kalit na ambi mo, dre. Ako na yung maghalad, wala man Samuel. Hulata ang tamang panahon. Don't act out of fear or impatience. Uslaman naghulat na ta, hulat na lang yun. Muna, usay-usal sa akong na-learn ng mga karakter. Naghulat naman ko, maghulat na lang yun. Kaya kung magdali, magyud ka, delikado magina. Manabito ako sa kumanili sa church din eh. Kung nagulat na mo, hulat na lang yun mo. Wala yung mga dalaga ko na to, di ba, niabot na mong 30. Niabot na mong 35. Ayaw pag magdali-dali ka. Nagulat naman, niabot na kang 35, nasi kagulat ka sa kamaminyo, hulat na lang yun. Di kaya pastor, murag hadlok naman ko, basi din ako mga anak. Ay naman sa murag mag-underestimate mo ang Ginoo. Nagulat naman ka, pagulat na lang yun. Darating at darating yan kasi may papadating. Hulat na lang yun. Don't act out of fear or impatience. Delikado sa nitabo kang Saul.
Tanawa, naghalad largo siya. Paghalad ni abot na noon si Samuel. Ginan siya, buang-buang siya. Kaya naman, di kahulat. Foolish. Sa English, murag okay na kayo na Bisaya, murag sakit kayo punaw-nao, no? Okay. Another lesson, guard your heart from pride and jealousy. Atong ampingan, atong kaugalingon, atong kasing-kasing gikan sa garbo o kining jealous. Saul's insecurity ruined him. Kung saan nakaguba sa iya, ha? Ang iyang insecurity, ang iyang jealousy. Nga naman, si David, iyaon tatong umagad, palanggaon dapat to niya. Iyagapon tong pangalan, ba na to sa iyang anak. Na-insecure siya. Na-insecure siya. Kaya mga tao po, gara-gara ba ni mga tao, kinilagi mo social media, no? Karon mo man ay makapadag tigaw. Pagimuhi mo ubag mga isyo, then mag-comment largo. Bisag ang personahe gud wala gud sa magimo na, pero mag-imbento-imbento mga kanang dagang kay mga content ba para hugupan sa mga tao. Bisag wala gud mag-istorya siya na. Murag nahitabo kaniya to. Ang mga tao singgit, Jismel kang David, usa ka libo lang kang Saul, di ba? Nasakitan ang hari. Nagjilo siya. Na-insecure siya. Motoy hinahinay ning guba sa iya. Mga careful tana, ako mo anak magyuko sa ako. Kung naama ko'y mga disciple nga mag-rise up, na ko'y mga disciple or even pastor sa network sa mabungahon nga i-bless pagas Ginoo, naara ko lipay kay kuana. Di kay maglain nimong buot. Muna espiritu sa organisasyon. Leader ka sa organisasyon. Na kay pastor dito nga ning uswag. Awa na, trouble na. Pero ang kanindot sa G12, hallelujah. Even ba? Kalipay nato ang pag-uswag sa itong mga disciple. No, if natin disciple gipadato, praise the Lord, hallelujah. Nya kung ikaw gipadato, ayaw dako ulo. Dapat pod magpasalamat kas Ginoo. Hulata kanunay imuhang pastor, imong mentor. Di kay kumo kay ikaw na dato, ikaw na po ako'y hard diri. Dili nga na, bantay ka, delikado ka, basi taga ka sa imong lingkuranan. Guard your heart from pride and jealousy. Ang nakapanaw sa kaniyang insecurity. Hallelujah. Then seek God, not alternatives. Only He can guide and sustain us. Daghan tayong mga alternatibo. Apan pinaka-importante, unaha ang Ginoo. Always seek God, not alternatives. Only He can guide and sustain us. Wala gilay makagiya nato ang Diyos lang. That's why ko, pray. Pray. Pray all the time. Seek the presence of God. O sana sa ninot kayong mga pamaagi. Another lessons from Saul's life. Obedience is better than sacrifice. Partial obedience still disobedience. Impatience leads to downfall. Saul offered the sacrifice himself, yung binasa natin kanina, showing lack of trust in God's timing. Ay panahon sa nga, din natakaw na tani. Kaya man naton, bisa kita-kita na lang. Ginoo na libahala ni. Pero basta kay buhaton naton eh. And this another, pride and insecurity destroys leadership. Ang garbo o ang insecurity muni mo guba sa imuhang leadership. And let's be careful about this. Not only us, but even sa mga nagtanaw karon. Pride and insecurity destroys leadership. Katugingon ako ganiha, Saul's jealousy of David led him to madness and disfavor. Maglagot na siya kang David. Why? Because of jealousy. Then lastly, second to the last, God values the heart over outward success. So look impressively outward in 1 Samuel chapter 9 verse 2. But God desired obedience and humility. Sa gingon niya, his son Saul was the most handsome man in Israel, head and shoulders taller than anyone else in the land. Tanaw niya,
Si Saul, gwapong tao. Anak ni Kish. Most handsome man in Israel. Head and shoulders taller. Siya lang ang pinakataas. Ang uban taga abagal lang niya. Mato pa, Israel head and shoulders taller than anyone else in the land. Tiyaw mo na. Kuyaw nga tao. Saul look impressive outwardly. Apaan ignon ta mo, God desired obedience and humility. Bisag unsa pa kakagwapo, unsa kakagwapa, ang Ginoo kanunay mag-ingon ang kasing-kasing nimo ug ang imong pagkamatinumanon ug ang imong pagkamapaybusanon maoy gusto gayon makita sa Ginoo kanimo. What if gwapo ka, gwapa mo? What if kwartahan ka, intelihente ka, grabe ang imong skill, imong ability, plus matinumanon pa ka, mapausanon pa ka, naana nimo ang tanan? Kita wag kita kay panghambog, o di man tagwapo. Ang ato lang diya, mura gini ato. Tuman lang kita sa Ginoo, magpaubos lang kita. Wala kita, no name, no glory. Dawat-dawat lang kita pag inuntang dili man kay kagwapo, okay lang, praise God. Ay, wapo kay ka, ay bahala mo niya. No name, no glory. Yan ang nangyayari kay David. Di ba si David sang gipili siya, ulahi siya, hapit pag di maapil siya. Ang mga igsoon niya gipangpili, gitanaw na ni Samuel, si Eliab, Abinadab, Siyama, uban pang mga igsoon niya. Apa naging kong Ginoo, ay lagi pagtanaw lagi Samuel, sipet na ba kang Saul, gatanaw kas kagwapo sa ang hari. Yes, gwapo dapat, pero ang Ginoo wa mo tanaw sa kagwapo, basig badlungon lang gyapon sama kang Saul. Pag-abot ni David, nung bulingit pa yung taong bata, gikan ko nagtugway, nagbantay sa mga karniro siyang papa. Nanimaho pa siya itong ihi, maong tais, karniro. Nakadusingot pa. Bato pa sa Bible, pula-pula pang aping. Bata pagikayo. Asa man sa gikan, nagtrabaho. Dili sa sundalo, trabahante. Naglibor, nagwork. Matod pa sa Ginoo, David. Matod pa Samuel. Ayaw tanawa lagi ang pamayhon, tanawa. Ang Dios nagtanaw sa kasing-kasing, dili sa appearance. Dihugi siya. God values the heart over outward success. Mura na ito gigunitan karon. Kita ta mga pakes gutan kung kagwapo isgutan, wag kita mahimo ani. Si Pastor Erwin Masangkay lang madawat ani sa tuwa. Og sila ni Pastor Daniel Bernalisa. Si Pastor Jonilo Absidi. Salamat na lang kay Ginoo, dili mo tanog naong tanog kasing-kasing. Mga God values the heart over outward success. Yun po ang mali ni Saul. Sana itinodo na niya. Nasa kanya na dapat sana lahat kagwapo. Muna ginani mo. Ang uban ng mga salita nala siyang abaga, samantala siya taas ba, pagmutindog siya. Makita ko siya. Ang kagwapo na siya. Bright po si Saul. Apan gahi siya ulo. Mapagarbuhon siya. Dili magpatudlo. Motong gireject siya. Sa grabe yun. Ako nakaanak ko sayang ano. Disimpo na sa ato. Karoon na yung mga ingana nga kahimtang. Andyan na dapat sana. Bigay na ni Lord lahat na. Pero gahi magkagulo. Di magka magpatuo. God desired obedience and humility. Balik ko na ko. God desired obedience and humility. Disobedience bring lasting consequences. Kung gusto niyo nga isalikway, ala sige, supaka ang Ginoo. Imagine, King Saul lost his throne, lost his dynasty, and eventually his life. Patay siya. Nag-end siya walay klaro. Pagkasayang lang.
Saul started strong but ended in defeat because of disobedience. Nagsugod siya nga okay, apan natapos nga way klaro. God is not impressed with outward appearance or position, but with a heart that obeys and trusts Him fully. Maro ginagunitan na to. Nga itong kasing-kasing mutuman, yun ta. Og salig tas Ginoo gyud. Kanang mo anak bitaw ko, Lord. Gihimo ko nimong pastor Ginoo. Wag ko ilain wag ko ilain panlaban na. Salig ko nimo. Bahalo sa may tabon ako. Salig ko nimo. Ako, di ba ko pareho ng uban mapasumay ka mag-in-English? Kanang uban mapasong good morning everyone. We will read some of the Bible verses. Kanang kuyo ka mag-English ba? Kuwagi ko ana. Amot nga itong mga piskian karon magmahay man siguro mana. Piya akong gigunitan, abin ninyo mo anak ko, Lord. Wala gyud ko, zero gyud ko. I am nothing without you, God. I am zero. Insignificance. Salamat gyud, gipunit ko nimo. Di unta ko magpastor kay kabalo ko, dili ko qualified in terms sa intelligence. Apan nga ano pong gipastor ko nimo, Lord? That is one of my questions. Yung mo yung gino sa kuwangam ay pagbuot. Gamiton ta ka. The same po sa imo karon buntaga. Ayaw tanawa ang kahimtang nimo, tanawa ang Ginoo nga nagtawag nimo. Your horizon is so amazing. Ang imong ending pagkanindot basta magmatinumanon lang kita. Gunita na to ang saad sa Ginoo. Let us choose the way of David, a man after God's own heart, not the way of Saul. Imo man na karong buntaga. Ikaw na'y bahala. Mga mo pilian na. Ayaw tuguting nga masayang lang ang imong destiny. Ang ganda sana pagkaninot unta sa imong paingnan. Apan pwede dili na nimo maabot kay ngano man gahi kag ulo. Learn. Mo ni bantiyan nato kana madungan nato, little knowledge dangerous. Labi na ka na nakanibalan, kabalo ko balo na ka, diya na magsugod nimong problema. Di na ka magsabitar sa imong Samuel. Si Samuel nag-play sa role sa usa ka pastor karon, mentor nga pwede mo plastar sa kinabuhi nimo. Bugan ikon i-contrast nato, i-compare nato si Saul og si David. Mas bugat og sas David. Apan si David dali kay mo duol sa Ginoo. Sa panahon nga giingnan si Nathan, pagkawala ni Samuel, here comes Nathan, usa ka propeta. O sa gimon ni David, wa siya masuko. He bowed down. Yang gihubo niyang robe, naglingkod siya sa abo. O nagpuasa, naghilak. Grabe itong nahitabo sa iya. Kaya nga naman, gikonfront siya. Si Saul pa ito gikonfront, gipatay na si Nathan. Muna kaibahan nila. Si David, mo nang gitawag sa a man after God's own heart. Kaya nga naman, isog si David, pero when it comes to God, bow down siya. Kabalo sa sekreto. Mga nag-end ang iyahang term as a king sa nindot, gipasa ni siyang anak kang Solomon. Mga musinggit sa New Testament, Jesus, son of David. Dili, son of Saul. Son of David. Diba? Kanon may sugutan. Kaya nga naman, matinudaan mas David. Apan si Saul, napapas ang iyang pangalan. Namatay siya, namatay si Jonathan. Ang iyang apo nga si Mephibosheth, napiang o dili qualified nga mamay mong hari. Tuloy-tuloy yun, wala, matud pa. Natapos ang iyahang gingharian ug walay ng puli niya. That's why, be careful when disobedience dethrone destiny. Andyan na sana, nawala pa. Hallelujah.
I hope na amoy na kuha karong buntaga sa mensahe. Kung na-bless mo karong buntaga, let's pray. Magampo ta. Salamat Ginoo karong buntaga. Lord, mga butang praktikal Ginoo nga pwede namo masayran. Mga nahitabo kaniadto Ginoo nga pwede namo ma-apply karon og among malikayan ang mga butang nga dapat likayan og among dawaton, gunitan ug among sundon ang mga butang nga dapat sundon. Salamat Ginoo nga wa gyud ka magpabaya kanamo. Still pamuhat ka pinaagi sa imong pulong karon. Ako nagaampo nga ikaw Ginoo magapanalangin sa matag usa. Maribyok mi Ginoo kung kami o Diyos mo nagsimang. Salamat magpatuo mi sa among Samuel. Magpatuo mi sa among pastor, magpatuo mi sa among mentor. Aron maplastar ang among destiny. Lord, help us. Sa panahon Ginoo nga kami usay musimang, magbuot-buot na lang, help us Lord nga kami Ginoo mobalik yun sa tama Ginoo nga buluhaton diya sa pagtuman sa imong pulong. Magapanalangin ka sa mga pastor karon, leaders Ginoo nagtanaw karon. Ikaw na bahala Ginoo. Magadugang ni adtong mensahe karon Ginoo. Holy Spirit, imo ang tanan kahimayaan. Pagpasalamat karong buntaga. Salamat Lord, dalay kong ka today. Salamat sa healing, sa mga nagbalatian. Salamat Ginoo sa imong pag-uban sa makaigsunan sa Cebu Ginoo nga di palang dugay na biktima Ginoo sa linog. Lord, lantawa sila Lord. Imo ang tanang kadungganan karong buntaga. Pasalamatan kay Ginoo. In Jesus name. Amen o amen.